dyan yung ano? Sige po. Yung sa labas, yung planta mismo. Yeah. So, di yan ako kasi sir. 3-story building plus basement. So, lumalabas, 4 siya. Kasama yung basement. Kalabag. So, each floor, nasa 200 square meter ang lot area. So, total of 800 square meters yung lot area. 800 po ang floor area. Ito ang planta. So, dito, ang area na ito, dito tayo sa compounding. So, sige, tuloy lang. Ano nga sir? Ano to? Anong planta? Syrup for liquid syrup production specifically. So, ang ginagawa namin dito, mga multivitamins. More food supplements lang kami. Yeah. So, ito yung compounding area. Kumbaga ito yung lutuan, yung syrup po. So, all is stainless yan. Wall, floor, ceiling. Nga lang, dito na tayo kasi clean lang ako. Hindi mo pwede pumasok sa loob. Tapos, ito, pababa ng basement po. So yun guys, pinapalalag sa atin ng mismong may-ari. Ito pinaka-basement. Sa basement naman sir, nandito yung filling and capping later. So meron nga rin tayo mga cargo elevator. So per cargo siya, hindi siya pwede pantao. So kasi po, di ba, kasi sa first floor yung natin, ground floor yung compounding, tapos basement yung feeding, third floor naman packaging. So sa tatlong floor po na naglalaro yung operation. Okay, dito lang po muna natin. So ito yung labeling area, feeding capping. So yan. So dito, bottling. Dito na nilalagay sa bote, dyan na siya nilalagyan ng label, dito na tinatakpan. Yung sukat sir ng property ay Meron na dito. 1,000 square meters yung last area. Puro salamin yan sir. Kasi may office dito, may dresser dito. office daw yan to. Dressing area. Ito, opisina. Ito kasi used to be opisina ko, kaso hindi ko na ginagamit. So, nag-store na lang kami dyan ng mga corrugated box. Tinapos kami. Tapos, next, tapusin na muna natin itong building, sir. Prepare tayo dyan sa baba na natin. Guys, ito walang cut na to. Dire-diretso tayo. Para malibot natin yung buong building. Mamaya doon tayo sa labas kung anong itsura ng labas na ito. Start muna tayo dito sa building. So yan o. Suregets Incorporation. Yan yung company nila. Ayan o. May mga tauhan sila dito. Dito sila na babayumetry. So sa second floor po, yung office namin. Ito second floor. Micro-overload. Ito mo tayo sa micro-overload. So, ito yung micro-overload namin. So ito working area. Tapos, pagpasok ko dito, nandito yung mga laminar. So pag mga microbial testing po, dito na po siya. May laminar cabinet. Retention room, wala po yan, lagay na sa Stability retention room. Micro lab retention room. Hindi na sa office. So as of now, yung office namin, ito ginawa ko na namin office. Meron kasi yung product kasi namin is nasa online, Shopee, sa
Nag-ano rin po kayo sir sa Shopee, Lazada? May ano kami doon. Yeah. Seller kami doon. Seller dito. Ayan. Sa fulfillment, dito siya pinapak. So, usually, nag-start yan sa bote. Sa ganito po. Then, Okay. Ilalagay ng bubble wrap. Ganito yung mga product niya. Apo. Yan po isa sa product namin. Mga product. Products namin, parang ito. Ito. Apo. So yung dalawang... Zero. Bali tatlo siya eh. Isang yung heat well, body defense, and memorize. Yan po yung tatlong namin product na available online. Tapos conference room, tapos admin office. International pa pala. Sa third floor naman sir, usually yun lang yung packing area. Third floor, packing area. Packaging area. So from bottle, ilalagay siya sa 3 box, may pag-label box, may label na yung 3 box. Ito yung packaging area. Storage lang po ng mga packaging natin. Ito yung another access sa elevator. So kung mapapansin sir, yung second floor walang access kasi nga baka gamitin na empleyado. Bawal naman ang tao. Wala naman nandun. So ito mga nagaya na wala ng mga storage ng mga boxes. Same with this po. So medyo na po kaya po sa nasa baba yung iba. Tapos Okay. so, before po dito namin nalagay yung mga namin finished goods. Kaso nagka-problema tayo kasi summer, mainit, hindi kinakaya ng aircon. So nilipat namin sa baba. So for now, naging packaging area muna siya. So, baba na yung resource sa residential area. Diretso upload nito. Dito tayo sa residential area. Residential na units ako. Actually, kami dati nakatira dyan eh, kaso lumipat na ako dahil kinailangan namin ng space. So itong bahay ko dati, kinonvert namin in dispensing sa storage na rin. May nakatira siya ngayon dyan pala. Opo, meron naman. Dito wala, ginagamit namin siyang storage. Yung pangalawang unit, saka pangatlong yung nakatira po. Intro ko lang. Pwede po. Yan, pag nandito tayo, 4 na floors na siya. Kasi ang unit, kung anong elevation, Business floor po. ito yung isang unit. May mga nakatira dyan. So, dating bahay, so kinonvert namin siya sa storage. Dating bahay niyo sir to. Ito bahay ko dati. Nilalos lang yung mga pader, mga partition. Pero para-parehas lang nangyari ito. Mamaya, pasukin natin yung isa.
Ayan yung product. Ay, hindi po yan para dito. Ano ba yan? Sa ibang ano yan. Sa ibang facility po. Sige. Baka ma-confuse baka sa isang planta po natin. Sa kabilang planta. Yan. So, Ilang kwarto isang... bali yan sir, 3 kwartong isang unit. Isang CR. Sino po nakatira dyan? Dito, sister ko. Tapos ito, ginawa na lang muna yung staff house. Kasi may mga ano kami, stay in. Stay in na tauhan. For now, dyan muna. Tapos meron din tayong access sa likod na ano, service door. So ano po kasi ang kalsada rin? Kalsada rin yan. Opo. Dito, no? Opo. Ito yung daan. Yan, dito po. Pwede po dumaan tao lang. Kasi minsan yung delivery namin din, may platform yan eh. Pag mga bibigan, dito lahat sila dadaan. Ang mga drum na 50 kilos, ganyan, 100. Aware naman kayo na na-reclassify na itong ano, no? Hindi pa. Paano? Before kasi 10 years na po. 10 years na siya from the construction. Pero kung yung operation kasi hindi naman lagi rin araw-araw eh. So, Ba't kaya hindi ba nag-click yung ano niya? hindi naman siya hindi nag-click kasi actually ito naka-design to para tolling, kumuha ka ng kliyente sa iba. Pero yung company namin yan, hindi namin hindi afford ng namin, yung resources namin na mag-toll. So ito